mula sa isang tao, mahalaga sa akin, ay yung mga katagang nandito lang ako. Narinig mo na ba yan sa inyong mga mahal sa buhay, mga friendship ninyo? Nandito lang ako. At siguro, lalo na kapag tayo ay alam natin may naman tayo pinagdadaanan. Kasi kakaiba yung damdamin pagka narinig mo yung mga salita, nandito lang ako. Diba? Kakaiba ang ating nararamdaman. Lumalakas ang ating loob pag may nagsabi sa atin, nandito lang ako, friend. Nandito lang ako, kapatid. Nakakapagpalakas ng loob. Diba? Sa Biblia, sa aklat ni Mateo, meron din sinasabi parang kapareho nito. Sabi, magliliti ang birne at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagan nila siya Emmanuel. Na ang ibig sabihin, nasa atin ang Diyos. Emmanuel, nasa atin ang Diyos. Para bagang sinasabi ng Diyos, nandito lang ako. Kasama ninyo ako. Noong unang Pasko, sa pagsilang ni Jesus, ito yung sinabi ng Diyos, nandito lang ako. Kasama niyo ako lagi. So araw-araw, lalo na itong Pasko, ito ang itinaalala sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan kahit kailan, kahit anong mangyari, tayo ay iiwan ng Diyos. Alam niyo po, nung bago pumunta dito, meron akong iniisip na ano kaya yung namin madadagdag ng mga tao. Pero nung pagdating namin, kakaiba sa aking inaasahan. Ang nakita ko ay mga taong masaya, nakangiti, malulusog, mabibigas, makikisig, taliwas sa aking inaasahan dahil alam ko na kayo ay mga naging biktima ng nakaraan mga pamilya. Taliwas sa aking inaasahan. Kaya naisip ko, iba talaga ang Pilipino. Iba talaga ang Batanggeno. Iba ang Batanggeno. Kaya umarap sa lahat ng pagsubok sa buhay. Pero, isang pagkakataon sa doon, nakita ko naman yung isa na pwede ko sa isang mata. Iiyak. Naiyak. Sabi ko, so marami sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga kuha, ng mga isipan, ay nandun pa rin yung nararamdaman sakit at pag-iiyak. Totoo ba? Kaya sabi ko, parang mahirap sa akin na nagsalita sa harap ninyo. Sa totoo lang, ako'y nag-aaral. Parang mahirap magsalita sa inyo sa mga panahon ito. Kasi pwede sabihin ninyo sa akin, Sister, hindi mo naman naiintindihan kung ano yung nararanasan namin. Hindi mo naman alam kung ano yung nararanasan namin. Pwede sabihin ninyo sa akin, hindi mo alam sa sarang ating pinagdadaanan. So, maaaring totoo, no, na hindi ko naiintindihan, na hindi ko naranasan kung ano yung nararanasan sa ngayon. Pero sa palagay ko, sa mga pagkakataong ganito, na tayo ay nagdaranas sa hirap, higit na kailangan marinig natin na ang Diyos ay kasama natin. Tilapia ko. Higit na ilang paman, Ruwen na po. Yung nagtetext sa inyo ng solo. Na ang Diyos ay nandito at hindi tayo kailanman iiwan. At
dahil din, sinasabi ito, dahil ito din ang totoo, ito yung katotohanan. At ito ang aming pinapahagi sa inyo ngayon. Ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos. Ito yung dinadala namin sa inyo. Hindi lang yung mga goods, hindi lang yung bigas. Pero hindi pa doon, ang dinadala namin sa inyo ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Sa kabila po ng mga paghihirap, ang kabutihan ng Diyos ay nananatili. Palagi nandyan. Ito ang isang katotohanan na paminsan mahirap makita. Lalo na kapag napakabigat ng pagsubok. Sabi ng iba kami na sister, wala po kaming dugo. Tinangay po lahat ng aming dugo. Ang aming kusina ay nasira. So maraming mga kwento. Kaya sabi ko, minsan mahirap makita yung sinasabi natin kabutihan ng Diyos kapag tayo ay nagdadanas ng pagsubok sa buhay. Hindi natin sasabihin o paniniwalaan na mabuti ang Diyos sa panahon lamang na magaganda ang nangyayari sa atin. Tandaan natin yan, ha? Hindi natin sasabihin, hindi natin paniniwalaan ang kabutihan ng Diyos sa panahon maayos ang buhay. Sa panahon wala akong problema at ako'y masayang-masaya. Dahil yung pagiging mabuti ay katangian ng Diyos. Ang pagiging mabuti ay isang katangian ng Diyos. So dahil ito'y katangian ng Diyos, natural sa Kanya ito hindi magbabago. Kesa ako ay, kahit ako ay masaya ngayon at walang problema, mabuti ang Diyos. Kung ako ay naghihirap, nakakaranas ng pagsubok, mabuti pa din ang Diyos. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay nananatili, hindi magbabago, hindi depende sa ating nagiging karanasan. Dahil ang Diyos, natural sa Diyos ang pagiging mabuti. Sa banal na kasulatan ulit sa awit, pinapaalalahanan tayo. Sabi doon sa isang chapter ng Salmo, sabi, malapit ang Panginoon sa mga may pusong sukan at ililigtas ang mga nasisiraan. Ito, malapit ang Panginoon sa mga may pusong sugatan at ililigtas ang mga nasisiraan ng buhay. Kaya ang Diyos, hindi lumalapit sa inyo ngayon. Kasi ang Diyos hindi sinungaling. Sinabi niya yung sa banal na kasulatan, totoo yan. Ang Diyos ay hindi lumalapit sa inyo ngayon. Ang kanyang presensya, kahit na minsan ay mahirap makita, ay laging nandiyan. Kasama natin ang Diyos at sa ating mga pag-uusap, tutulungan tayo ng Diyos na muling buuin ang ating mga pangarap, muling buuin ang ating buhay, muling itayo ang ating mga bahay. Maaaring hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay na sa ganitong paraan. Bakit naghihirap ang tao? Bakit kinakailangan maranasan natin ang mga ito? Pero naniniwala ako na sa pinakamadilim na sandali, ang pag-ibig ng Diyos ay lalong kumikinang. Sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, doon ang pag-ibig ng Diyos ay higit na nagliliwala, higit na kumikinang. So mga kapatid, ito po ang panahon upang magtiwala tayo sa Diyos. Magtitiwala ako hindi para agad-agad guminawa ang buhay ko. Magtitiwala ako hindi dahil para agad-agad masolve lahat ng problema ko. Magtitiwala ako sa mas malalim na mga
nasa atin. So hindi ko na po makakahabaan ang ating sinasabi at ating inaasahan na ang lahat ng ito ay nagkakaroon ng mahulugan sa inyo sa mga sandali ito. So patuloy po tayo magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Hanapin namin yung presensya ng Diyos kahit sa maliliit na bagay o pangyayari. Ito kasi napakahalaga. Kahit na may pinagdadaanan tayo, magandang makita natin nasan pa ang Diyos sa ating buhay araw-araw. Pagising ko sa umaga, Lord, thank you. Nakagising ako. Kumakain ba kayo ng tatlong beses sa araw? Kumakain ba ng salamat sa Diyos? Kumakain pa ng 3 beses isang araw. Hindi pa na natawag ito. So, hanapin natin ang Diyos kahit sa mga maliliit na grasyang ibinibigay sa atin dahil nandoon ang Diyos. Dahil yan ang magpapatatag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. So, ipagdasal natin ang isa't isa para sa lakas at kagalingan. Ipagdasal din natin yung ating mga kapatid kung sa inyong lugar na nakatay. Ipagdasal natin sila. At para sa muling pagpapagawa ng ating mga tahanan at pagbubuo ng ating komunidad. Magdasal tayo na may puso-puno ng tiwala na alam natin na sa lahat ng ito, ang Diyos ay kasama natin. At ang kanyang kabutihan ay magpapatibay sa atin. So, hindi kayo nag-iisa, kaya kami nandito. Kaya nandito ang